Pag-uusapan din ho natin mamaya kung bakit kailangan talaga ng death penalty. Ang simbahan po rito ay kontra. Pero sabi nga sa Biblia, an eye for an eye. Ika nga, kung anong inutang mo, yun din ang bayaran mo. Kung buhay ito, buhay din yung bayaran mo. Lalo pa kung kunwari talagang plinano mo yung pagpatay, pinatay mo yung walang kalaban-laban, dapat talaga death penalty. Paano kung 10 na yung pinapatay mo? Kakarga lang ng kakarga ng 10 habang buhay na pagkabilanggo. Yung mga biktima mo, ipatay ng lahat. Ang isa pa ho nakakabwisit, alam niyo ba? Nung ilang araw na po nakakaraan, nung Huwebes, isang 4 na buwang gulang na sanggol ang ginahasa, 4 months old, 4-month-old baby, mga kapatid, sa Karkar City sa Cebu, sa lalawigan ng Cebu. Dinukot ng hinayupak, na adik yata itong lintik na ito na 40 anyos. Dinukot yung sanggol na 4 na buwang gulang, sanggol na babae, at ginahasa ng demonyo na ito. Itong Jonathan Marfe na ito, 40 years old. Akalain mo, 10 metro lamang ang layo sa bahay ng biktima. Kinuha nitong gago yung sanggol na babae at saka ginahasa. Akalain mo yan? Sinong demonyo, anak ng pusa, baby, gagahasain? Ito nga po yung sinasabi ko Kaya nga po yung mga kumukontra-kontra dyan sa death penalty, ipaliwanag nyo, paki-explica. Ang masaklap pa rito, itong demonyo na ito, nanggahasa na pala ito noon, pero napawalang sala. Or hindi na sampa ng kaso dahil sa takot sa demonyo na ito. O ngayon, gumawa na naman. Kung habang buhay na naman itong gago na ito, ogag na ito, at mapapakawalan na naman ng korte ito, di gumahasa na naman. Ito po yung sinasabi ng mga ikang death penalty advocates na paulit-ulit na gagawin na lamang ng buang na ito. Kung ito yung may death penalty tayo at pinatay na itong hayop na ito, di sana hindi na naghahasa yung 4 na buwang gulang na sanggol. Di ba mga kapatid? Just look at this. Where is justice, ika nga? Sumaysigaw po yung mga ayaw kontra sa death penalty. Ay hindi makatarungan yan. Bull! Anong hindi makatarungan? Lalong hindi makatarungan doon sa 4 na buwang gulang na sanggol na walang kalaban-laban. Na naroon lang nakahigayan, dumidede lang, and then suddenly gagahasain mo. Ayun, mabutit na nabuhay yung bata, nabuhay. Pero Diyos ko po naman, ano naman kinalaman ng batang ito? Talagang demonyo lang ho ang pwedeng gumawa nito. 4-month-old baby, gagahasain mo, anak ka ng baka. Jonathan Marfe, ako'y matutuwa kung ikaw unang isasalang sa death row, sa death penalty. At dapat, iba't ibang uri ang death penalty. Pag naaprobahan yung death penalty sa atin, dapat iba't ibang uri ng death penalty. Depende sa bigat ng kaso mo. Kung ikaw'y nang gahasa, ay dapat pugutan mo na yung junjun mong hayop ka. Pagkatapos pugutan ka ng ulo sa harap ng sambayanan. Dahil bastos ka Yan ho, pag-uusapan natin. Pero, ito naman ho, medyo nabuisit din naman ako doon sa mga death penalty advocates. Isa rin kayo mga loko. Akalain nyo ba mga kapatid, itinanggal nila yung plunder sa death penalty. Yung plunder po ay mga kaso ng government officials na nagnakaw ng 50 million pataas. Nagnakaw sa kaban ng bayan. Hindi raw kasama yung sa death penalty. Hindi raw pwedeng parusahan yung mga opisyal ng gobyerno na nagnakaw ng 50 million pataas. Life sentence lang. Para nyo na rin sinabi, na baka isang araw dahil pag nagnakaw kayo, ma-death penalty kayo. Mga buisit, mga Judas, Hestas, Barabas din kayo. Hoy! Huwag na kayong magpautol yan! Ayun na nga Bakit ninyo i-exempt yung plunder?
Pag nanakaw yun sa kaban ng bayan, sa pera namin yun. Walang iniwan yan, yung nang mamalimos, yung kinita niyang konti o yung nagbabasura, na kinita niya ng konti sa pangangalakal, na nakawin mo, hold upin mo. Ganun na mangyayari sa mga plunder. Plunder po, government official ka at nagnakaw ka, nakawin mo yung pera ng bayan, hindi raw kasama. Wala, mo napakaswerte nyo naman. Ay, kalukuhan talaga. Lunos-lunos ang sinapit ng isang 4 na buwang sanggol sa Cebu. Tinakas daw ito mula sa tabi ng kanyang natutulog na ina, saka ginahasa sa may damuhan ng kanilang lasing na kapitbahay. Umaaksyon si Leslie Vestil. Malakas na iyak ng bata ang narinig ng mga asawang Quijano sa damuhan ilang lakad lang mula sa kanilang bahay noong Huwebes ng madaling araw. Sinilip daw nila ito at laking gulat nang makita ang isang sanggol. Duguan daw ito at wala ng diaper. Sige lang hilag, uha na sige tindak-tindak, sige sa iyong kamot. Luwi kayong bata o niya, wag ko na mo kwa kay, hibaw, naguminindaan. Nagkasagbo tuod ihang kinataw. Oo, kay, gikunan man og hagonoy ay. Nakilala ang sanggol na 4 na buwang gulang na anak na babae ng kanilang kapitbahay. Agad daw nila itong dinala sa ospital at dito napag-alaman na may malaking laceration o sugat ito sa kanyang ari. Ayon sa ama ng bata, hindi nila namalayan na may kumuha sa anak habang natutulog silang mag-asawa. Pikas kwarto sila wala kay sira niya dito mi sa sala nga naisira. So, wag yun nakakuan nga mao nang hitabo kay layo raman ang kuan ang tiris na mo kwarto da nya dito rang sala nga may sira. Pag kuas mga tao nakakuan nami nakamata nami. May nakita namang bote ng tuba sa crime scene na naging daan para mahuli ang suspect na si Jonathan Marfe, kapitbahay ng biktima. Nakuha rin sa tahanan nito ang dugo ang karton na hinihinalang ginamit ng suspect na higaan. Pero ang suspect, tudo tanggi pa sa krimen. Wala. Ang dami pa kung dawa kami lang dawa kami lang sa amin lang na kuha na kuha ka. Ako ka bilang ba? Lawa nila ko naman. Jadi na atas makabok, o nakalimag ka. Basta itong itabuan, dito sa itong sa mga. Hindi naman kinagat ng otoridad ang palusot ng suspect na nahaharap sa kasong rape. Ang atong based ron sa pag-arrest niya, ang testimony ra sa mga kauban niyag inom o mga circumstantial evidence. Napag-alaman din na may kasong rape na kinakaharap ang suspect mula sa kanyang bayan sa Bohol. Dahil naman sa nangyari, nanawagan ang pamilya ng biktima na maibalik ang parusang bitay. Alas 9:26 ng umaga. Kung ayaw nila sumagot, wag. Kung ayaw mo, wag mo. Tawagan mo na lang yung hepe ng Karkar Police sa IB. Patawagan natin kung natukhang. Nahuli na ba itong lintik na Jonathan Marfe na ito na gumahasa doon sa 4-month-old na baby dyan sa Karkar City sa May Cebu. Tawagan mo. Oo. Kung hindi pa nahuli ito, ay Diyos ko po, napakahina nila. Wag na, dapat talaga ito ikulong na at wag na itong palabasin. Dahil ito pala mga kapatid, itong Jonathan Marfe na ito, 40 years old. May kaso na pala ito ng rape noon, bata rin ang ni-rape. O kita mo yan, pangalawa na ngayon. Yan yung sinasabi ko, yan ang dahilan kaya bakit ang Volunteers Against Crime and Corruption gustong-gusto na magkaroon na tayo ng death penalty. Para hindi na umulit itong mga loko-loko na ito. Kagaya po niya, may na-rape na pala. Ang tanong, bakit nasa labas yan? Kung hindi nagbayad yan, yung ating hustisya, paltos. Kaya nga, kung hindi paltos sana yan, kung may death penalty dyan, hindi na nakapanggahasa yung buang na yan. Anyway, nasa linya na po ng aming telepono si Chief Inspector Jose Lidawa, ang hepe po ng Karkar City Police. Magandang umaga, Major Lidawa, sir. Si Erwin Tulfo ito, boss, live ta dire sa TV5 ug sa Radyo 5 ug sa Facebook account mayong buntag kanimo, Major. Ay nasaan itong Jonathan Marfe? Buhay pa ba ito o hindi pa nanlaban itong lintik na ito? Buhay pa. Aha. Hindi ba ito nanlaban? Para mas maganda ko na. Sana sir, nung hinuli nyo ito, nanlaban na lang ito sir eh. Para
Oo, so ano ngayon, nandyan sa kayo, na ito po ba ay naisampa na yung kaso sa piskalya? Ngayon po ang sir, ito namin yung Inquest. Ano pong kaso, sir, ang isasampa ng Karkar PNP laban dito kay Marfe? Bakit sa recommendation ng ating umuwi, statutory rate? Statutory rape, oo. So, nag-positive po yung bata, sir, ano, nasugatan yung kanyang puwerta, Major? Opo sir, may sugat ang kanyang fighting part. Nako. Anong sabi naman itong demonyo, itong pinsan ni Belzebul, anong sabi niya? Itong si Marpe. Pag sir, talagang dinayan talaga na pag siguro, nag-aral siguro ng pagkikatapal mo, hindi naman hindi na amin yung ginawa niya kasalanan. Pero pagkita mo pa kanyang pananalita during yung interview na nanginginig ka sa balitang-balita. How did you ended up na siya ang suspect, sir? Paano, hindi po ba natagpuan lang yung bata sa isang lote na sugatan yung baby? Paano po nasabi ng ating investigador na siya nga talaga gumawa ng kaso na ito, sir? Bali sa aming pananalitin, sir, actually, meron tayong 6 na tao na considered as person of interest. So, yung 6 na tao na yan, isa namin, tinatawag natin na practice of elimination. Opo. Lumalabas ito na si Sir Marty na siya ang pinakamalapit sa pangyayari. Oo. Besides, is this true, Major, na may kaso na raw po ito ng rape noon? Pagod mo yung sir, basta ano sa amin na pag-alaman na may nangyaring gano'n din incident sa lugar nila sa buwan. Pero hindi na pagdaw na nag-isip hindi na nag-interview ang biktima dahil pamangkin daw ng asawa niya. Pamangkin pa ng asawa niya, ni-rape niya. Ilang taon daw itong biktima noon? Hindi ko alam, sir, pero ang sabi nila na bata. Bata pa. Sir. Sus. Diyos ko po, talagang mahilig sa bata itong pamangkin ni Belzebul, ano. Anyway, so nandiyan ngayon nakakulong. So pag ito ay na-inquest na, ililipat ba ito sa BJMP o diyan pa rin sa kulungan niyo sa PNP? Ito na huwag namin sa BJMP daw. Kasi wala namin dito pati namin. Basta ma-MC, papailan ka to. Oo. Sa BJMP. Wala ba talang pagkakataon, sir, na lumaban yan? Wala. Sir. Wala talaga. Parang takot na takot. Takot na takot. Dalangin ko na lumaban sana yan. Oo, para masampulan. Anyway, sige, Major, wag ho ninyong kasampahan na ho ninyo ng kaso at siguraduhin na hindi makawala po yan, sir. Matibay naman po yung ebidensya natin, mga kasi baka i-dismiss na naman ng korte yan. Gumawa na naman, umulit na naman yan, Major. Matibay ba? Are you confident with your pieces of evidence? Actually, sir, yung ebidensya lang natin na mga pag-ibig ng pero hindi ko wala kasi itong ebidensya. Dahil ang pinakawala kasi ebidensya talaga yung resulta ng crime lab. Anong resulta ng crime lab? Yung mga vaccine na nakuha natin, yung mga review, Aha. dahil yung kanton, nalitulo natin sa bahay ng may dugo. Okay. Tsaka ipapa-DNA nyo siguro yan. I-DNA yan ng crime lab. Correct? Patay siya ngayon. Sige sir, kung sakasakali lang, Major, ito opinion ko lang naman. Kung sakasakaling parang akbang manlaban, alam nyo nang gagawin. Ano po? Alright, maraming salamat. Major Jose Lidawa ng Karkar City, PNP. Good morning, sir. Yan na nga yung sinasabi ko, mga kapatid. Ano po, ha? Yung mga kumukontra sa death penalty, o kita nyo naman ho yan. Nang rape na pala ito noon, pamangkin pa ng asawa niya na bata din. Attempted rape lang naman, na-dismiss.
Ngayon na naman, ito, 4-month-old naman ni rape. Diyos ko po. Ano pa ba ang kailangan antayin? Ilan pang kailangan rape nitong lintik na Jonathan Marpe na ito? How many more children ang kailangan maghahasa? Siguro doon sa mga anti-death penalty advocate, siguro inaantay nyo na isa sa mga anak ninyo ang maghahasa o isa sa pamangkin ninyo o apo ninyo ang ma-rape. Siguro, para bago kayo magsalita na, hindi, kailangan may death penalty na. Siguro that's all it takes. Yung mga ayaw ng death penalty, siguro kailangan masampulan mo na isa sa kamag-anak nyo para magbagong isipan ho ninyo. Mantakin mo, anak ng buitre. 4-month-old the baby, how can you? Sus Mariosep. Sana na lang ikaw, Jonathan Marpe, kung nanalinga ka karon sa ako, sana nagkuha ka na lang diyan ng iro o iring. Sana nagkuha ka na lang diyan ng kanding. Translation. Kung ako sa iyo, Jonathan Marpe, kung gano'n lang pala itong 4-month-old, sana kumuha ka na lang aso pusa. O sana kumuha ka na lang ng kambing. Anak ka ng baka.